Kapayapaan po ang sumaating lahat. Elder Jonathan Dooma, isa po sa mga lingkod ninyo sa kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Sa araw po na ito, hindi lamang isang magandang araw ang pinagkaloob sa atin ng Diyos, kundi isang pinagpalang araw. Blessed, sapagkat alam natin na tayo ay iniibig at tayo ay may kakayahang umibig. Unang-una ay ang Diyos at ang ating mga magulang, ang ating mga kapatid, ang mga kamag-anak natin, ang mga kaibigan natin. Hindi ba't nakagiginhawang isipin na hindi man siguro marami, tiyak na may nagmamahal sa atin. At dahil minamahal tayo, marunong din tayong magmahal. At yaon ang lalong gumagawa upang ang lahat ng mga araw na dumadaan sa atin ay ibilang nating Blessed Day. Simula ng umaga at damhin ng pagpapala, araw ay gawing payapa na Espiritong Banal ang kasama. May matibay na pag-asa, tayo ay mga pinagpala na tanging sambit ng puso. Ama, salamat po. A blessed day to all, isang pinagpalang araw sa inyong lahat. Sa atin ng mga mananampalataya sa salita ng Diyos, napakahalaga na sa bawat araw na dumadaan sa ating buhay ay may guide tayo na nagiging batayan ng ating meditation o reflection. Kaya't sa bahaging ito ng Blessed Day, aming buong lugod na ipinaglilingkod sa inyo ang daily reflection na hango sa mga aklat na isinulat ng kapatid na Yel na siyang pangunahing lingkod sa kabanal-banalang Iglesia. At ang daily reflection natin sa araw na ito ay hango sa daily reflection na Love Notes. Now the God of peace be with you all. Romans chapter 15 verse 33. God is very much concerned about peace. That is why He is called the God of peace. He manifested Himself in the flesh and is given the title the Prince of Peace. He is the peacemaker who cut the covenant of agape between Him and the sinners. With His blood shed on the cross upon His death, Christ redeemed us and saved us through the grace of His agape. He bought the church with His blood. Through faith, we are reconciled with Him in His most holy church. Therefore, we are assured of God's love and care. Beloved, the peace of God and His love may be with you always. Sa pagliliwat sa ating salita, ngayon ang Diyos ng kapayapaan ay sumainyo nawang lahat. Siya nawa. Makikita po natin o mababasa sa Roma Kapitulo 15, versikulo 33. Ang Diyos ay lubhang nagpapahalaga sa kapayapaan. Kaya tinatawag siya na Diyos ng kapayapaan. Nung magkatawang tao siya, ipinakilala siya bilang prinsipe ng kapayapaan. Siya ang gumagawa ng kapayapaan sa pagitan niya at natin na mga makasalanan. Sa pamamagitan ng kanyang dugo, na natigis sa krus ng Kalbaryo. Tinubos niya tayo. Iniligtas sa pamamagitan ng biyaya ng kanyang pagmamahal. Binili niya tayo ng kanyang dugo. Dahil dito, tiyak tayo na iingatan ng Panginoon. Minamahal, sumaatin nawang palagi ang kapayapaan ng Panginoon. Natuto ako
sa iyong tagumpay. Ngayon'y naman na magpapagong kamay. Ako ay pinatibay ng iyong pangako, napatunayang ako ay alagad mo. Panahon ng bigyang pag-asa dating ako, na maglingkod sa iyo ngayon, kagaya mo. Inalaya ng dakila pag-ibig mo, pag-ibig mo, pag-ibig mo. Ako nagkatiwala sa piling mo. Sa piling mo, Masayang ako. sa piling mo, Nilalagyan ko. sa piling mo. Mahapag sa kilang ministeryo upang mabot dakilang tadhana ko. Ako'y liwanag ng pag-ibig mo, liwanag ng pag-ibig mo. Sa utos mo, magiging ilaw ako sa tamang paggawa. Magliliwanag ako, gagawing alagad itong buong mundo, na dumami pa ang mga kagaya mo. Inalaya ng dakila pag-ibig mo, pag-ibig mo, pag-ibig mo. Ako nagkatiwala sa piling mo. Sa piling mo, Masayang ako. sa piling mo, Nilalagyan ko. sa piling mo. Mahapag sa kilang ministeryo upang mabot dakilang tadhana ko. Ang tulong ay gagawin sa magiging tulad ko'y lalong magbabanal habang naghihintay sa nangangalangin, Diyos na buhay. Sa nangangalangin, Diyos na buhay. Inalaya ng dakilang pag-ibig mo, nataglay ko, nataglay ko. Ako na natiwala sa piling mo, masayang na ako, inilalagyan ko. Inalaya ng dakilang pag-ibig mo, pag-ibig mo, nataglay ko, nataglay ko, pag-ibig mo. Ako na natiwala sa piling mo, sa piling mo, masayang na ako, sa piling mo, inilalagyan ko, sa piling mo. Habang sa kilang ministeryo dahil ako'y liwanag ng pag-ibig mo, liwanag ng pag-ibig mo, liwanag ng pag-ibig mo. A blessed day to all. Kayo po ay kasalukuyang nanonood ng programang ipinaglilingkod ng kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Kung minsan, hindi man natin hinahanap
kusang dumarating sa atin ang tao na hindi natin makakasundo. Ayaw man natin ng mga kaaway, pagkakataon minsan ang nagdidikta kung sino ang magiging kaibigan natin o laban sa atin. Subalit dahil ang Diyos natin ay Diyos ng kapayapaan, nasa Kanya ang daan upang kagaya niya, tayo man ay maging tao ng kapayapaan. At ito ang hatid na mensahe ng segment na ito, na hindi lamang para sa kabataan, kundi maging sa mga kabataan sa kalooban. Ating tanggapin ang programang Youth Worshiping God. Kapayapaan po ang sumaating lahat. Ako po ang inyong lingkod, kapatid na Eagle Borja. Muli po ninyong matutunghayan ang isa na namang makabuluhang pagtatanghal ng segment na ito na pinamagatang Youth Worshiping God. Kayo ay aming inaanyayahan na tunghayan ang aming pagtatanghal na pinamagatang Youth of Zion, the Peacemakers. Simulan natin sa pagbasa ng isang mahalagang talata. Matthew chapter 5 verse 9 of New International Version. Blessed are the peacemakers, for they will be called children of God. Dito ipinahayag ng Panginoong Kristo Jesus na ang mga mapagpayapa ay mapapalad. Kanilang tinanggap ang mabuting bagay sapagkat sila ay tatawaging mga anak ng Diyos. Ano nga ba ang ibig sabihin ng pagiging mapagpayapa? All this time, I thought I was a peacemaker. But then I learned I was just a peacekeeper. Ikaw ang may kasalanan, ayaw mo pang aminin. Eh wala naman akong dapat aminin, hindi ako may kasalanan, ikaw yun. Diba? Upang maunawaan kung ano ang ibig sabihin ng pagiging mapagpayapa, kailangan nating alamin kung ano nga ba ang pagkakaiba ng peacemaker at peacekeeper. At upang sagutin ito, titignan natin ang isang pangyayari sa buhay ni Haring David. Pagkamatay ni Samuel, lumipat si David sa ilang ng Maon. Doon, nakatira ang isang lalaki na nagngangalang Nabal. Siya ay isang taong mayaman mula sa angkan ni Caleb, na kilala rin bilang isang lalaki na masungit at masama ang ugali. Samantala, ang kanyang asawa na si Abigail ay isang babaeng matalino at maganda. Minsan, nabalitaan ni David na ginugupitan ni Nabal ang kanyang mga tupa. Ipinadala ni David ang 10 sa kanyang tauhan upang magdala ng mensahe kay Nabal. Ipinakiusap ni David kay Nabal na bigyan sila ng anumang maaari niyang ibigay. Dahil nakasama nila ang mga pastol ni Nabal at ang mga ito'y kanilang tinulungan at hindi ginambala sa buong panahon ng kanilang pagpapastol sa Carmel. Hindi kinilala ni Nabal si David at kanyang ininsulto ang mga tauhan nito. Ikinagalit ito ni David, kaya naman kaniyang inihanda ang kanyang tabak upang lusubin si Nabal kasama ang 400 mula sa kanyang mga tauhan. Lumapit kay Abigail, ang isa sa mga pastol ni Nabal, upang sabihin kung ano ang ginawa ng kanyang asawa at ang tiyak na masamang idudulot nito sa kanilang buong sambahayan. Nakipag-usap si Abigail kay David. Tinulungan niyang makita ni David kung gaano kahalaga na kanyang itigil ang kanyang planong paghihiganti. Tunay na nagkamali si Nabal, ngunit mali rin naman kung si David ay gaganti. Sinabi rin ni Abigail na kung luluobin ng Diyos na si David ay maging hari, siya ay magiging mas dakilang hari at mabuting lalaki dahil hindi siya naghiganti kay Nabal. Nakinig si David sa payo ni Abigail. Nakatitiyak si David na ipinadala ng Diyos si Abigail upang ingatan siya mula sa paggawa ng mali. Pinasalamatan ni David si Abigail at hindi niya tinuloy ang paglusob sa sambahayan ni Nabal. Abigail was a peacemaker. Ang peacemaker o mapagpayapa ay tumatakbo tungo sa kaguluhan upang lumikha ng kapayapaan. Samantalang ang peacekeeper o tagapamayapa ay pinipili na tumahimik upang iwasan ang gulo. Pinili ni Abigail na magmadali patungo kay David upang ipaliwanag ang kanyang mga iniisip. Isang gawa na nagdulot ng kapayapaan
sa magkabilang panig. Marami sa atin ang maaaring dumating sa katulad na sitwasyon. Kaya naman, kapag tayo makarating sa isang tagpo ng kaguluhan o di pagkakasundo, maging Abigail tayo sa kasalukuyang Alam kong mundo. matagal na tayo magkakaibigan at maliit na pagkakaunawan lang to. Kaya sana mag-usap-usap tayo at ayusin to. Ngayon, nauunawaan na natin kung paano maging mapagpayapa. Ngunit, ito ay mababaw pa lamang na bahagi ng napakamakahulugang salita na ito para sa ating mga Kristiyano. Sa lalong malalim na pakahulugan at pagtinging batay sa Biblia, peacemakers reconcile people to God. Pinakikipagkasundo ng mapagpayapa ang mga tao sa Diyos. Ibinigay sa atin ng ating Panginoong Diyos na si Kristo Jesus ang Ministry of Reconciliation na kanyang pinasimulan nang siya ay nagkatawang tao. Ayon sa 2 Korinto, Kapitulo 5, versikulo 17 hanggang 18, kaya't kung ang sino man ay kay Kristo, siya ay bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay nagsilipas na. Narito, sila'y pawang naging mga bago. Datapwat ang lahat ng mga bagay ay pawang sa Diyos, na pinakipagkasundo tayo sa Kanya rin sa pamamagitan ni Kristo, at ibinigay sa amin ang ministeryo sa pagkakasundo. Kaya naman, tayo ay maging mga sugo ng Diyos, mga kinatawan ng mabuting balita para sa ating mga kapwa-tao na hinahanap ang katotohanan at kaligtasan. Inilaan niya tayo sa mensahe ng pakikipagkasundo. Tinatawad na niya ang ating mga pagkakasala sa pamamagitan ng bautismo at binigyan ng pagkakataon na maging kaniyang mga anak. Ginawa niya rin tayong mga kasangkapan upang tipunin ang lahat ng mga anak niyang nagsipangalat sa iba't ibang panig ng mundo, upang ating silang dalhin sa kanyang bansang banal, ang kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Dahil dito, paano tayo magiging active at hindi passive na mapagpayapa? We need to rise. Not just level up, but rise. Na nangangahulugang reconcile, initiate, stop, emulate. Reconcile. Bago natin maipagkasundo ang mga tao sa Diyos, kailangan tayo'y nakapagkasundo na sa Diyos at mayroon na tayong intimate relationship sa Kanya. Basahin at pagbulayan ang Biblia. Manalangin at ipagtapat ang lahat ng ating kasalanan. Maging kasanayan natin ang mga bagay na ito. Initiate, manguna sa paglapit sa mga tao. Sila'y naghihintay sa atin kaya huwag natin silang paghintayin. Ang dakilang pagkakatiwala ay ibinigay sa atin upang ibahagi ang mga salita ng Diyos kahit sa pamamagitan ng simpleng pakikipag-usap o pakikipagkwentuhan sa isang kakilala natin. Hindi natin alam pero maaaring kailangan pala niya sa panahon na iyon na marinig ang mga gayong bagay. For the creation waits in eager expectation for the children of God to be revealed. Romans chapter 8 verse 19. Stop! Itigil natin ang pagsasalita ng mga masasamang bagay tungkol sa buhay ng may buhay. Tiyak na ayaw mong gawin sa iyo ang katulad na bagay. So that's the golden rule. Laging salitain ang katotohanan na may pag-ibig. Ayon sa Efeso, Kapitulo 4, versikulo 15. Emulate. Tularan natin ang mga gawa ng Diyos nang siya ay nagkatawang tao. Mabuhay tayo sa pag-ibig gaya ni Kristo na umibig sa atin. Efeso 5:1 hanggang 2. Ito ang pagkakatawag sa iyo, kabataan ng Sion. Yakapin natin ang tunay na kahulugan ng pagiging Kristiyano sa pamamagitan ng pagiging mga mapagpayapa ng mundong ito. Bilang mga kabataang Kristiyano, ibinigay sa atin ang kalakasan upang kumilos tungo sa ating kaligtasan. We were gifted with fresh minds upang makapag-isip ng lalong mabuting mga paraan ng paglapit sa mga tao. Pinadala tayo sa iba't ibang panig ng mundo, gaya ng mga binhi na itinatanim upang lumago at dumami. Marapat lamang na tayo'y magbunga, hindi lamang ng mga kaluluwa, kundi ng katwiran para sa kaluwalhatian ng ating Panginoong Diyos. For peacemakers who sow in peace
reap a harvest of righteousness. According to James chapter 3, verse 18. Sana ay patuloy nyo kaming samahan sa mga kasunod pa naming pagtatanghal na nagpapakita ng saya ng buhay bilang mga kabataang naglilingkod sa Diyos. Dito lamang sa Youth Worshiping God. Tayo po ay sumasapit na sa dulong bahagi ng ating programa. At bago po ang pansamantalang pagtatapos ng programang ito, tayo po ay mag-uukol ng isang panalangin upang ating hingin ang patuloy na pagpatnubay at pagpapala ng Diyos sa mga kasunod pang oras ng araw na ating lalakaran. Inaanyayahan ko po kayo na pumikit at sama-sama nating ipaabot sa ating dakilang Diyos ang ating panalangin. Aba, Ama naming Hari, Ikaw ang Diyos na maluwalhati at pinakamakapangyarihan sa lahat. Salamat po sa mga araw na patuloy mong ipinagkakaloob sa amin. Hindi ka po nagsasawa na kami ay iyong iligtas sa maraming kapahamakan. Hindi ka po nagsasawang pagkalooban kami ng buhay, ng aming kalakasan. Higit sa lahat, Panginoon, patuloy mong pinagpapala ang aming mga kaluluwa. Napakabuti po sa amin. Sa bawat araw ng aming mga buhay, hindi ka nagsasawang turuan kami upang aralan ang aming mga kaluluwa, upang kami po ay maging karapat-dapat sa tawag ng langit na itinawag mo sa bawat isa sa amin. Tulungan mo po kami sa aming pang-araw-araw na pamumuhay sa iba't ibang dako ng aming kinalalagyan. Ikaw ang aming pag-asa, ikaw ang aming muog, ikaw ang lahat sa amin. Sumasampalataya kami na patuloy mo kaming kukupkupin ng iyong mapagpalang kamay. Gagabayan mo kami ng iyong banal na Espiritu. Lahat ng ito'y aming ipinapakiusap. Kalakip ang malaking pagpapasalamat sa pangalan mo pong Diyos, Kristo Jesus, na aming nag-iisang tagapagligtas. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa palatuntunang ito ng Kabanal-Banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Kung nais po ninyong mapanood ang iba pa naming programa, mag-subscribe sa ating YouTube channel na The Most Holy Church at bisitahin ang aming Facebook fanpage na MHC Media. Upang lubos po ninyong makilala ang Kabanal-Banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, bisitahin ang ating official website na www.mostholychurch.com. Para naman po sa inyong katanungan, prayer request, o libreng Bible study sa inyong tahanan, i-post lamang ang kahilingan sa comment section ng programang ito. Maaari din po kayong tumawag o mag-text sa mga sumusunod na numero. Sa Smart o Talk and Text, 0909-555-5009. Sa Globe o TM, 0926-383-0454. Sa Dito SIM, 0991-419-2027. At sa landline, 8255-6949 o 8553-0946. Maraming salamat po. Salamat po. Sana ay patuloy ninyo kaming samahan sa mga kasunod na pagtatanghal ng programang Blessed Day at sama-sama natin muling tanggapin ang araw na pinagpala ng kataas-taasang Diyos. Muli, ito ang kapatid na Jonathan Dooma para sa programang Blessed Day. Hanggang sa muli po nating pagkikita, isang pinagpalang araw sa ating lahat. Let us all have a blessed day.